Nilinaw ng Department of Health na hindi airborne o nakukuha sa hangin ng Mpox, kundi sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Yan at iba pang paalala tungkol sa Mpox sa pagsaksi ni Bernadette Reyes. Nagtanong-tanong kami sa ilan nating kapuso. Anong alam mo tungkol sa Mpox? Parang bulutong tubig. Alam ko sa lawa yun. Mpox po, yung mga ubo, sipon, saka yung mga sakit sa balat. Yung hangin po kasi yun po yung humahawa sa mga tao. Pero paglilinaw ng Department of Health, Hindi po ito nakukuha sa airborne. Ito po ay nakukuha talaga sa prolonged skin-to-skin contact. Kasi para maging nakakahawa, kailangan meron kang blister. sa updated na pamantayang inilabas ng Department of Health, paalala nila para iwas Mpox, iwasan ang close at intimate skin-to-skin contact gaya ng pakikipagtalik, paghalik, at pagyakap sa mga itinuturing na suspect o confirmed case ng mga may Mpox. Kung hindi maiiwasan ang contact, dapat naka-personal protective equipment o PPE. Laging maghugas ng kamay o magbaon ng alcohol. Personal hygiene, napakahalaga po kasi namamatay naman po agad sa sabon at paghuhugas yung virus. I-disinfect o linisin ng mga gamit na posibleng nakontamina ng virus. Kung pupunta sa mataong lugar, magsuot ng long sleeves o jacket para sa dagdag proteksyon. Iwasan ding dumikit sa mga hayop na posibleng may virus tulad ng unggoy. Inaatasan din ng healthcare providers na ipaalam sa DOH ang tungkol sa mga posibleng kaso ng Mpox 24 oras matapos itong ma-detect. Kailangan namang mag-self-monitor o i-monitor ang mga naging close contact nila sa loob ng 21 araw. Ang mga pasaherong papasok at lalabas naman ng bansa, obligado ring ideklara kung mayroon silang rashes, butlig o blisters sa nakaraang 30 araw bago ang biyahe. Kasama na rin ito sa mga itatanong sa travel form. Kung meron ka mga pantal or blig, ikaw ay lalapitan ng Bureau of Quarantine respectfully at aatuhan na magkaroon ng secondary screening para may examine na kung pwede kang maging suspect Mpox case. Mula noong 2022, 14 na Mpox cases ang na-detect sa bansa, 5 rito active cases. Lahat ng kaso dulot ng Clade 2B strain ng virus at hindi ang mas kinababahalang Clade 1B. Ang pagkalat ng Clade 1B sa Africa ang isa sa mga dahilan kaya nagdeklara ng Global Public Health Emergency ang World Health Organization. Mpox is evolving rapidly. The fact that Clade 2B evolved over a period of 5 years to a new strain, and now we are having Clade 1 evolving rapidly to a new strain. We are not too sure what new strain will emerge in future and the implication of such new strains. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Kasabay po na pagdiriwang na National Press Freedom Day ngayong araw, nabuo ang pinakamalawak na alyansa para labanan ang isa sa pinakamapanganib na banta ngayon, ang pagkalat ng fake news. Umari po sa GMA Network ang 59 na grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institutions sa bansa para makiisa sa panata kontra fake news. Saksi, si Ivan Mayrina. Makasaysayan ng pagtitipong ito sa GMA Network, kung saan nagsama-samang kinatawan ng pinakamalalaking media at academic institution sa bansa para mabuo ang pinakamalawak na puwersa para labanan ng isa sa pinakamapanganib na banta ngayon, ang pagkalat ng fake news. 59 na grupo ang tumugon sa panawagan ng GMA Network para magkaisa sa laban kontra fake news. Panata kontra fake news is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, it needs a massive undertaking to fight it. Dumarating ang panahon, nalalapit ang eleksyon na mga alok ng mga kasamahan, mga ibang media institutions, media groups, ganyan din mga pamantasan para makiisa sa atin sa pagsugpo o paglaban sa fake news. So this is one occasion, nagsamsam at nagsama-sama lahat, and we're very happy, proud at taos-puso tayong nagpapasalamat at sinamahan tayo ng ibang mga institusyon na ganun din ang
ang layunin na labanan ang fake news. Naniniwala ang GMA Network na ang laban kontra fake news, hindi laban ng isang network o isang institusyon lang, kundi laban ng lahat ng naninindigan para sa katotohanan. Kanina sabay-sabay binigkas ang panata kontra fake news. Panata naming ipaglaban ang katotohanan para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Para sa GMA Network, lumagda sa kasunduan sina Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. at Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. Ganon din sina Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head, Program Support, Reggie C. Bautista. First Vice President, Public Affairs, Ianessa S. Valdellon. First Vice President, Radio Operations Group, Glenn F. Aliona. Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angela Carmela J. Cruz. At President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian. Kasama rin dito ang mga media organizations ng Philippine Press Institute, Manila Overseas Press Club, Foreign Correspondents Association of the Philippines, National Union of Journalists of the Philippines, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, at Center for Media Freedom and Responsibility. Para sa print and online media, pumirma ang Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard Today, Malaya, Sunstar, Daily Tribune, Business Mirror, Rappler, Press1.ph, Facts First PH, at Philippine Entertainment Portal. Katuwang din natin ang television networks sa All TV at Zoe TV. Kakampi rin natin ang radio networks na Catholic Media Network, Far East Broadcasting Company, Manila Broadcasting Corporation, at Quest Broadcasting Incorporated. Kasama rin ang tech giant na Google. Sumama rin sa laban kontra fake news ang mga universidad at kolehiyo mula Metro Manila na Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Adamson University, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benil, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, University of the East, National University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Sebastian College Recoletos, at University of Perpetual Help System Dalta. Kaagapay din natin ang mga universities and colleges sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama riyan ang University of the Philippines Los Baños, Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa, Ateneo de Naga University, Universidad de Dagupan, Silliman University, University of St. La Salle, University of San Carlos, University of San Agustin, University of the Philippines Visayas, Central Mindanao University, University of the Philippines Mindanao, Holy Cross of Davao College, Notre Dame of the Jangas University, University of Science and Technology of Southern Philippines, at ang Western Mindanao State University. Kasama rin sa laban kontra fake news ang Commission on Elections na pinamumunuan ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang malayang pamamahayag mahalaga para makapagbigay ng totoo, buo at patas na impormasyon. Kaya naging mas espesyal na itinaon ang pagtitipong ito sa National Press Freedom Day ngayong araw. Pero mahalaga ring makasama ang mga mamamayang Pilipino sa labang ito. Kaya ang imbitasyon sa kanila, magkaisa tayong labanan ang fake. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.